Magandang umaga po sa ating lahat. Muli, ako po si Pastor Fe Marcos Jacinto ng St. Paul United Methodist Church. At ito po ang ating pagbubulay-bulayan ngayong devotion natin, morning devotion natin ay matatagpuan sa 1 Pedro, Kabanata 1, talata 17 hanggang sa 23. Ganito ang sinasaad. Walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At dahil tinawag niya siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang pinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay ng inyong minana na inyong mga magulang. Ang pinantubos sa inyo dahil ang mga bagay na nasisira o nauubos, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Pinili rin niya siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig at ipinayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa kanyang muling bumuhay at nagparangal, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayon malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahal. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. So, mga kapatid, yan po yung ating batayan sa ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ang Diyos ay mapagmahal na Ama. Ngunit, kailangan din natin tandaan mga kapatid na ang Diyos ay isa ring tagahatol. Na kung humatol sa mga gawa ng tao ay walang pagtatangi. Ang sabi ni Pedro, kailangan mamuhay tayo bilang mga nangangibang bayan. Nasa langit ang tunay nating tahanan, tayo'y nangingibang bayan lamang sa daigdig na ito. Kung gayoy, huwag tayong maging palalo. At huwag ding magtiwala sa mga makamundong bagay. Lilipas ang mundo. Sa halip tayo'y matakot sa Diyos at sumunod sa Kanya. Kaya nga minsan, naging mga bihag tayo ng kasamaan o ni Satanas sa mundong ito. Ngunit ngayon tinubos na tayo ni Kristo. Nagbayad siya ng malaki upang makamtan ang ating kaligtasan o ang ating kalayaan mula sa pagkakasala o mula kay Satanas. Ang halagang ibinayad niya, alam natin yon mga kapatid. Napakalaga, mas mahalaga pa, sabi sa ating teksto, sa pilak at ginto, sapagkat ito ang kanyang mahalagang dugo. Ang kanyang buhay, inihain niya para sa bawat isa sa atin. Isa siyang kordero, walang sala, walang dungis, walang kapintasan. Tinawag nga siya ni Juan Bautistang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus mismo ay walang dungis at kapintasan. Tandaan natin yan mga kapatid. Wala siyang kasalanan. Isang taong walang sala. Isang tao lamang ang dapat maaring magbayad ng maraming kasalanan ng iba. Ngunit siya ang siyang nagbigay at ibinigay niya ang kanyang sarili para sa kasalanan, pagtubos ng kasalanan ng mga tao. Kaya ano ang pangako ng ating Panginoon?
Kung mababasa natin ang sabi ni Pedro sa Kabanata 20, si Kristo'y kapiling na ang Diyos bago pa man nilikha ang sanlibutan. Noong panahong iyon, gumawa na ng plano ang Diyos para sa ating kaligtasan. Tandaan natin yan mga kapatid. Ang planong iyon, ang kaligtasan sa pamagitan ni Kristo, ay nahayag sa mga huling araw nito. Ang mga huling araw ay ang panahon sa pagitan ng unang pagdating ni Kristo at ang kanyang muling pagbabalik. Tinubos tayo ng Diyos mula sa parusa ng kasalanan sa pamagitan ng sakripisyo ng kanyang anak na si Jesus. Siya ay muling binuhay. Siya ang muling bumuhay kay Jesus at lumuwalhati sa kanya sa langit. Dahil sa kahangahangang gawaing ito mga kapatid, ang Diyos ay maaari nating, ang gawaing ito ng Diyos maaari nating ganap na ilagay ang ating pananampalataya at ang ating pag-asa sa Kanya. At sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus, tayo'y naligtas. Maliwanag po yun mula sa pagkagapos ng kasalanan. At dahil sa kanyang muling pagkabuhay, tayo rin ay mawawalhati at tatanggap ng walang hanggang pagkabuhay kasama niya sa langit. At ang panghuli mga kapatid, ang sinasabi sa verse 22 to 23, ang mga Kristiyano ay nalinis dahil sa Dahil sa pagsunod sa kalooban o katotohanan sa pagsunod sa salita ni Kristo. Kung hindi natin susundin ang kanyang mga salita mga kapatid, hindi rin ito makakalinis o malilinisan ang ating pagkatao. Ang kahulugan ng pagsunod sa salita ni Kristo ay ang, sabi niya, mahalin ang ating kapatid. Kailangang mahalin natin ang ating kapatid na may tapat at taos-puso. Dapat nating silang mahalin ng walang kasakiman. Minahal tayo ng ganito ni Kristo, kaya't kailangan din ganito. Ganito rin ang pagmamahal natin sa ating mga kapatid. Lahat tayo'y mga mananampalataya. Lahat tayo na nananampalataya ay anak ng ating amang nasa langit. Kung minahal natin ang ating natural na mga kapatid, kailangan higit pa rito ang pagmamahal natin sa Kanya. Napakaliwanag mga kapatid ang tinutukoy ng tekstong ito. Na bagaman ang Diyos ay mapagmahal, ngunit tandaan din natin, kailangan nating tandaan na ang Diyos rin ay tagapaghatol. Na kung humatol siya sa mga lingkod at sa mga mananampalatayang tulad natin, sa tao na kanyang hatulan ay walang pagtatangi. Mahal tayo ng Panginoon, mahalin din natin ang ating kapwa. Mahalin natin ang ating kapwa ng gaya ng pagmamahal natin sa ating pamilya, mga kapatid, at higit sa lahat ng tunay ng pagmamahal sa ating Panginoon. Mga kapatid, mapalad ka sapagkat ikaw ay niligtas ng Diyos. Mapalad ka dahil naniniwala kang may pagkabuhay na maguli. Mapalad ka at mapalad ako dahil minahal mo ang iyong kapatid ng gaya ng pagmamahal mo sa ating Panginoon na ating Panginoon at tagapagligtas. Purihin ang Diyos sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, pinagpala mo po kami sa umagang ito. Pinagpala mo kami mula sa pagpapaalala ng iyong mga salita.
Natunay nga, O Diyos, na minahal mo kami. Binigay mo ang iyong bugtong na anak. Hindi napakahalaga ang mga ginto at pilak, ngunit higit na mas mahalaga ang iyong dugo na pinantubos sa aming mga kasalanan. Kaya nga, Panginoon, patawarin mo kami kung kami ay lumalabag, kung kami ay nagkakasala. Patawarin mo kami kung minsan hindi namin kayang mahalin ang aming mga kapwa nilalang, ang aming mga kapatid. Kaya nga, O Diyos, tinawag mo kaming mananampalataya. Tulungan mo kaming maisapamuhay ang iyong salita. At gayon din, Panginoon, makabahagi kami ng salita mula sa iyo na hindi lamang pang sarili namin, kundi, O Diyos, maibahagi sa kapwa. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sapagkat nakipagniig kami sa iyo sa pamagitan ng mensahe ng buhay. Hayaan mo, Panginoon, na sa buong maghapon, sa paghayo, saan man paroroon ang iyong mga anak, sa trabaho, sa gawain, anuman yung mga bukasyon na meron, ipinagkatiwala mo sa kanila, magampanin nila ang kanilang tungkulin, na may layo sa anumang kapahamakan, higit sa mga kasalanan, na maraming tentasyon sa aming mga daanan. At nawa, O Diyos, hayaan mo na kami ay maging pagpapala sa iba. Sino man ang aming makakasalamuha, makakausap, laging naihahayag, O Diyos, ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin. Amen at amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. God bless us all.